Ramir Boulder po. Ito na po, update. Update tayo sa impeachment complaint laban po kay BBM. Ano? Ah, ayon po sa balita, ano, idiniklarang ang dalawang impeachment complaints ni against BBM, idiniklarang insufficient in substance. Ha? Yung dalawa po, yung De Jesus at saka Masa. Dalawa po kasi, yung complaint ni Attorney De Jesus at saka yung complaint ni Lisa Masa. Yun mga grupo ng mga komunista, mga ACT teachers, si Renico ng Kabataan Party List, mga komunista po yan, tatlong yan. Yung si Dueño, si yung ACT Party List, at saka si dating Lisa Masa ng Gabriela, at saka itong si Akbayan Party List, at Kabataan Party List, Renico. Yan po ay mga komunista. Ha? Tandaan po ninyo, nananalo po sila dahil sa kanilang mga matatamis na salita at ang nangampanya po diyan yung mga kabataan party list na yan na si natatandaan ko maraming nangampanya mga kabataan diyan, ano? Pero hindi po alam ng karamihan na yan ay mga komunista. Kung natatandaan niyo po, ano? Yung estudyanteng si Jerlyn Doydora na namatay sa isang encounter dito sa Mindoro. Siya po ay nirecruit ng Akbayan ng Kabataan Party List na pangunguna po nitong si Rinico. May mga picture po sila, galit na galit po yung nanay niya. Kaya sinasabi ko po na sila ay komunista dahil kitang-kita po sa kanilang galaw na nag-re-recruit sila ng mga kabataan upang mamundok. Ano? Balik tayo dito sa impeachment. Nasabi ko lang po yun kasi parte yun. Sila ang mga complainant sa pangalawang impeachment complaint. Itong grupo ng mga komunista diyan sa Kongreso, ano? Pero diniklarang insufficient in substance. Babasahin ko po ha. Nagsimula ang deliberasyon ng House Committee on Justice sa dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos nitong Lunes, Pebrero 2 at nagtapos ngayong Miyerkules, Pebrero 4. Pero hindi pa po tapos yan kasi mayroon pa pong magaganap na butuhan. Ano? May butuhan na magaganap. Kung dito nalusaw na yung impeachment, lalong-lalo na doon kasi ito ay in-endorse ng uh, mga makamasa na mga pinapangunahan ni Dueño, ni Renico at saka nito si Lisa Masa. Sila po ang nag-endorse. Itong pangalawa, ang una ay yung De Jesus, insufficient din. Hindi po ako naniniwala na may buboto one-third. Malamang buboto itong mga komunista, sila. Sila lang ang buboto na hindi sila makakakuha ng one-third. Unang tinalakay ng komite ang sufficiency in form ng dalawang impeachment complaint nitong Lunes, Pebrero 2 na nagsinundan ng pagtalakay sa sufficiency and substance kahapon at ngayong araw. Bagamat itineklara na parehong sufficient and form ang dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo, pero pareho rin itong dineklarang insufficient in substance. Ito pala, ang dalawang impeachment complaints na to ay idineklarang sufficient in form. Ibig sabihin, kumpleto ang form. Kumpleto ang form. May mga notaryo, may mga kung ano ang hinihiling sa rules ng House Committee on Justice.
Pero pagdating dito sa substance, yung sustansya, yung nilalaman siguro, yung mga ebidensya ng reklamo, wala siguro silang makitang attachment. Kagaya niyan, yung sinasabing siya'y bangag. Paano mo nasabing bangag siya? Dapat ikaw magpakita ka ng ebidensyang bangag siya. Yung sinasabi nilang siya ang pinakautak ng anomalya ng kickback insertion at flood control scam. Oh. At saka pa yung ebidensya nun, wala silang maipakita. Ah, paano mo nasabing siya ang pinaka ah, big fish? Magpapakita ka ng evidence na siya ang big fish talaga. Sinasabi mong siya ay binigyan ng kickback. Ah, maglalabas ka ng ebidensya mo na siya ay binigyan ng kickback. 'Di ba? Ang hirap gawin. Kaya naniniwala itong Committee on Justice na ito'y nagawa lamang na uh, ito'y wala talagang substance dahil kulang talaga. Kaya nila nasabing ganun. Oh. Sa impeachment complaint na inihain ni Atty. Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Representative Jet Nisay, 42 ang bumutong pabor sa pagdeklara sa reklamo bilang insufficient in substance, isa ang hindi pabor at 3 ang nag-abstain. 42 ang bumuto ng insufficient in substance, isa ang hindi pabor. Si Nisay na to, yung isa. Si Jit Nisay to. At 3 ang nag-abstain. Siguro itong 3 to yung mga hindi natin alam kung sino mga to. Sa inihaing impeachment complaint ni dating Congresswoman Lisa Masa, ito po, isa rin itong komunista, si Lisa Masa, at ng kanyang mga kasamahan na inendorso ng Makabayan Black. Ito po, mga grupo ng mga komunista po ito, Makabayan Black. Ito ang bumutong pabor na ideklara itong sufficient in substance. 7 lang po ang bumuto ng para ideklarang sufficient and substance. 39 ang hindi pabor at walang nag-abstain. Tapos sinasabi nila puro daw ito kalyado daw ni PBBM. Hindi. Nakita lang nila na yan ay talagang walang patutunguhan kasi hindi naman kayo makakapaglabas talaga ng ebidensya na siya yung talagang pinakautak ng flood control anomaly. Siya siya nga itong nagpa-imbestiga Siya ang magiging utak. Sinasabi lang nila na siya ang pinakautak nito ng flood control scam na ito. At saka yung sinasabi nilang pagpirma niya ng GAA na hindi niya man lang daw nakita ang mga insertion. Ang hirap patunayan yan. Maglabas ka ng ebidensya mo na siya ay na kinonsente niya yung mga ganung pinabayaan niya o hindi siya gumawa ng hakbang na para maputol yung mga insertion na yan. Ang insertion po, pinapaliwanag po ng mga congressman, ay matagal nang nangyayari, hindi lang ngayon. Panahon pa ni FBR, panahon pa ni ERAP, at nung matanggal si ERAP, pumalit si Arroyo, may mga insertion na dyan. Nung nawala si
Si Arroyo, pumalit si Pinoy, may insertion na. Ha? Nung nawala si Pinoy, natapos yung term niya, ang pumalit si Duterte, lumala ang insertion. Kasi ang akala nila, kasi nung pagpasok ng pandemic, 16, 17, 18, 19, oh, 3 years ang nalalabi sa term ni Duterte, diyan lumaganap ang katakot-takot, katakot-takot na kickback. Kasi nga, pandemic, ang tao nasa loob ng bahay. Nung March, hard lockdown yun. Katakot-takot ang ano dun. Ang mga corruption nun. Balik tayo dito. Kabilang sa grounds sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr., culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, abuse of power at graft and corruption. Ito, hindi ako naniniwala. Betrayal of public trust, abuse of power. Anong inabusong kapangyarihan naman ang pinagsasabi nyo? Abuse of power? Kailan naman umabuso? Si PBBM? Graft and corruption? Wala nga kayong maipakitang pruweba. Kayong mga nagsampa nito. Graft and corruption. Siya nga ang nakatuklas nito na ano. Kasi alam nyo, sa totoo lang, nung bago pa lang, pagpasok pa lang ng administrasyon noong 2022, alam na ni President Marcos ang graft and corruption. Kasi pinanggalingan niya na yan eh. Yung mga nanggaling na siya sa Senate, yung mga insertion dun, alam niya na kasi umuugong na yan nun. Nung manalo siya, ayan na yun. Hindi niya kaagad pinasok yan para makita niya talaga ang lawak. Ganun ang ginawa niya. Nung papasok yung first 3 years niya, nagmatsyag na siya dyan. Nung matapos yung first 3 years niya at papasok na yung second 3 years niya, ayan na yun. Hanggang matapos niya na. Hanggang matapos na ang term niya, dire-diretso na itong mga pagbabago sa ilalim ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Diyan yung makikita pag natapos na yung term niya. Kailangan nang gibain itong mga magnanakaw na senador na to. Nasangkot sa kickback anomaly. Sa porsyentuhan, biro mo, taxpayers money, sila ang nakikinabang. Binibili nila ng magagarang bahay para sa kanilang pamilya. Pero ang kapalit, mga palpak na proyekto, mga palpak. Napupunta tayo diyan. Ito po yung graft and corruption na sinasabi nila. Pero itong betrayal of public trust, wala rin po akong makitang kasalanan na betrayal of public trust, abuse of power. Paano naman inabuso ni PBBM ang kanyang power? Hindi nga siya nakikialam sa Congress. Excuse me. Hindi siya nakikialam sa Senado. Yung trabaho ng Senado, hindi niya pinapakialaman. Hindi nga niya pinapakialaman ang trabaho ng judiciary. Itong mga huwes natin, itong Supreme Court. Wala nga siyang binabanggit dyan nung kahit na marami ang nagsasalita doon sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Sara Lustay Duterte. Wala naman siyang sinasabi. Paano nagkaroon ng abuse of power dyan? Tanging ang mga kongreso lang na nagsasabi na mayroong talagang mali sa mga desisyon ng Korte Suprema. Pero, kailangan nilang sundin. Biro mo yan? May mali sa desisyon pero kailangan nilang sundin.
dahil sila ang Supreme Court. Dahil sila ang taga-interpret ng batas, pero hindi sila taga-gawa ng batas. Pero ang nangyari sa impeachment case ni Sara Lustay Duterte ay gumawa sila ng sariling batas na i-implement ng Senate tungkol diyan sa impeachment case ni Sara Lustay. Kaya tuluyang naibasura. Idiniklara nilang unconstitutional yung yung motion for reconsideration ng House Committee ng House ay tuluyan nalusaw. Nawalan ng kwenta. Kaya nag-file ng panibagong impeachment laban kay Sara na mas malakas daw at isasama yung testimonya ni Ramil Madriaga. Yun ang bago. Tignan natin kung magagawa talaga nilang mapa-impeach itong si Sara Lustay. At saka yung mga sinasabi nila na well, ito raw ay recycled. Hindi ako naniniwalang recycled dito dahil nga hindi nga nasimulan nitong impeachment eh. Nadagdagan pa ng mga ebidensya. Dahil nga itong si Ramil Madriaga ay nagsalita, dating bagman di umano nila Sara at kanyang tatay na si Digong. Okay. Ramir Boulder po, huwag niyo pong kalimutan.